Ikinagulat ng ilan ang laki ng budget na iminungkahi ng kagawaran ng depensa ng Estados Unidos para sa taong pinansyal 2027. Kapag inangkop sa inflasyon, ang panukalang 1.5 trilyong dolyar ay halos 40% na mas mataas kaysa sa para sa 2026 na isa na rin sa pinakamataas na panukalang gastusin sa depensa sa kasaysayan ng Estados Unidos. Nakatago sa malaking kahilingang pondo ng kagawaran ng depensa ang isang mahalagang item. 54.6 bilyong dolyar para sa Defense Autonomous Warfare Group o DOG sa madaling salita. Binababago ng gastusin. Ito ang paraan ng Estados Unidos sa pagharap sa pandaigdigang tunggalian. At dahil ang Estados Unidos pa rin ang may pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo, sa pamamagitan ng nakalaang pondong iyon, epektibong binago ng US ang mga patakaran ng digmaan. Narito kung paano. Kung di mo pa narinig ang DOG, hindi ka nag-iisa. Ang DOG ay bagong development na itinatag ng tahimik nung huling bahagi ng 2025. Ang budget nito para sa FY 2026 ay medyo maliit lang na 225 milyong dolyar. Madaling hindi mapansin sa dami ng ibang item sa budget. Pero ang hiling na 4.6 bilyong dolyar para sa DOG sa FY 2027 na kumakatawan, sa 24,000% na pagtaas ng pondo kumpara sa nakaraang taon, ay imposibleng hindi mapansin. Malaki pa rin ang halaga nito kahit ikumpara sa pinakamalaking kahilingan sa budget ng depensa sa kasaysayan. Para sa konteksto, ito ay halos kapareho ng taunang kita ng malalaking multinasyonal na kumpanya tulad ng American Airlines, Intel o Uber o ng GDP ng mga bansa tulad ng Latvia, Cambodia o Bahrain. Mas mahalaga, mas malaki pa ito kaysa sa kabuuang kahilingan sa pondo ng US Marine Corps para sa FY 2027 na 52.8 bilyong dolyar. At isa ito sa pinakamalalaking item sa budget. Kaya malinaw ng DOG ay isang mataas na prioridad na gawain. Ang ganitong kalaking budget para sa organisasyong di pa umiral, 18 buwan nang nakalipas, ay walang kapantay sa makabagong panahon. Ano ba talaga ang DOG? At paano gagastusin ang perang yon? Ang Defense Autonomous Warfare Group ay programa ng Pentagon para sa pagbili, pagdevelop, at integrasyon na magkokoordina ng operasyon ng mga drone, sasakyang panghimpapawid, at barko sa lahat ng larangan ng digmaan. Ang pagtatatag nito ay isang hakbang sa pag-unlad ng US military sa autonomous na pakikidigma. Ngunit hindi pa ito katulad ng Space Command noong 2019 o Cyber Command noong 2017. Ang DOG ay napapakita ng pagbabago ng prioridad sa pagbili at integrasyon, gamit ang lohika na katulad ng lumalaking diin ng mga naunang organisasyon. Inaprubahan ng Kongreso ang mga espesyal na command dahil ang hiwa-hiwalay na pamamaraan ng bawat sangay ng militar sa space at cyber ay nagdulot ng paulit-ulit na gawain at delikadong puwang sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, ang malawak na pagsubok ng US sa mga sistemang otonomo na walang sakay at AI sa iba't ibang sangay ay nanganganib na lumikha ng katulad ng mga panganib. Ang pagtatatag ng DOG ay kumakatawan sa isang pagsubok na kontrolin ang mga panganib na iyon. Ang sentralisadong kontrol ay magpapabilis sa pagbuo ng US military ng mga otonomong sistema at titiyak na hindi magkakaroon ng salungatan sa taktikal na layunin o technical na pamantayan ang bawat sangay ng serbisyo. Higit sa lahat, ang pagtatatag ng DOG ay napapakita ng layunin ng US na manatiling nanginghibabaw na puwersang militar at maiwasang mapag-iwanan habang nagbabago ang pakikidigma. Ipinapakita ng mga digmaan sa Ukraine at Golpo ng Persia, nangingibabaw na ang mga drone sa pakikidigma sa lahat ng larangan ngayon. Tinatayang hindi bababa sa 70% ng mga kagamitan at pagkawala ng mga tauhan sa magkabilang panig ng Russia at Ukraine ay dulot na ngayon ng mga drone. Ang AI-controlled autonomous drones ang susunod na hangganan, kaya tama lang na bigyang prioridad ito ng US. Kitang-kita na ang mga benepisyo nito. Magpapabilis at napapataas ng katumpakan at kaligtasan ang AI-controlled autonomous system sa militar. Binabawasan ang panganib ng tao sa combat zone. Pinapapabilis nila ang mga siklo ng pagdedesisyon. Pinapahusay ang katumpakan ng pagkilala sa target at ginagawang posible ang mga komplikadong misyon sa mga kapaligirang sobrang delikado para sa mga tauhan. Gumagana ang AI sa bilis ng makina. Pinapabilis ang Observe, Orient, Decide, Act o OODA loop at pinoproseso ang napakaraming datos ng mas mabilis kaysa sa mga human analyst. Bunga nito, mas mabilis matukoy at matugunan ng banta. Pinatunayan ng paggamit ng US ng Palantir's Project Maven
na pinapahusay ng machine learning algorithms ang pagkilala at pag-uuri ng mga target. Pinapapaba nito ang pagkakamali ng tao at posibleng pinsala sa mga walang kinalaman sa pamamagitan ng mas tumpak at pare-parehong pagkilala sa mga banta. Nagbibigay rin ng AI ng tipid sa gastos at mas mainam na logistika sa operasyon. AI-driven predictive maintenance na nagsasabi sa operator kung kailan kailangan ng kumpuni at babupe. Pinapalit nito ang downtime ng kagamitan at dahil sa automatikong pagbabantay at lohistika, nababawasan ng manpower na kailangan para sa 24 na oras, 7 araw sa isang linggong pagmamanman at paghahatid ng supply. Sa labanan, ang autonomous na drone sa lupa, dagat at himpapawid ay kaya magsagawa ng mga delikado at mahirap na gawain gaya ng paglilinis ng ruta, pag-dispose ng bomba at pagmamanman. Pinapapaba nito ang kinakailangang manpower at maaring makabawas ng malaki sa mga kaswalti sa panig ng kakampi. Ang mga bagong teknolohiya tulad ng drone swarm ay kaya magkoordina ng otonomo para daigin ang depensa ng kalaban o makapag-operate sa mga lugar na mahirap pasukin sa parang hindi kaya ng tradisyonal na mga paraan ng pakikidigma. Malinaw ang ibig sabihin nito, para mapanatili ng US ang dominansya sa militar at mabilis sa tagumpay, kailangan nila ng mas malalim na integrasyon ng AI-powered autonomous systems. Pero may problema. Kung walang maigpit na kontrol sa buong ekosistema ng drone, mula produksyon at pagkuha hanggang deployment, mahirap makamit ang mga antas ng pagpuksa ng drone at episyensyang nakita sa Ukraine. Kaya, tulad ng inaasahan, nagsisimula na magtatag ang mga militar sa mundo ng mga dedikadong serbisyo, command o organisasyon para sa mga unmanned system. Nauna rito ang Ukraine. Ang Unmanned Systems Forces o SBS ay formal na itinatag noong Hunyo 11, 2024. Ito ang unang dedikadong sangay ng serbisyo para sa unmanned systems sa anumang militar sa mundo at napaka-aktibo nito. Noong huling bahagi ng 2025, nagsasagawa ito ng 100,000 hanggang 100 at 20,000 drone sorties bawat buwan. May sariling puwersang Russia para sa unmanned systems, ang VBS, na daglat din ng Unmanned Systems Forces sa wikang Ruso, hindi sa Ukranyano. Itinatag ang VBS noong Nobyembre 12, 2025, mga 17 buwan. Matapos itatag ng Ukraine ang sarili nitong puwersa. Hindi tulad ng SBS, ang VBS ay itinuturing na combat arm, hindi isang independenteng sangay ng serbisyo. Ang SBS ay hiwalay na sangay ng sandatahang lakas ng Ukraine, habang ang mga rehimento ng VBS ay idinidikit ayon sa pangangailangan sa mga unit ng hukbong lupa, hukbong dagat o puwersang airborne. Hindi ibig sabihin nito na hindi rin kasing seryoso ng Ukraine ang mga Ruso pagdating sa pamamahala at kontrol ng drone. Napilitan lang silang gawin ito dahil sa inobasyon ng Ukraine. Ayon sa mga lumabas na recruitment documents, may target na 78,800 na personnel para sa operasyon ng drone pagsapit ng katapusan ng 2026. At may plano pang palawakin ito hanggang halos 210,000. Ang China, Iran at Hilagang Korea ay may sariling paraan ng pagharap sa parehong problema. Ang drone program ng Hilagang Korea ay sentralisadong pinamamalaan sa ilalim ng Unmanned Aeronautical Technology Complex, isang espesyal na organisasyon sa Departamento ng Industriya ng Sandata. Mukhang magkakahiwalay pa rin ang kontrol sa operasyon. Samantala, malawakang ginamit ng Iran ang mga drone sa militar. At dahil sa kanilang Mosaic Defense Strategy na desentralisado, kaya nilang magpalipad ng drone at magpakawala ng misil mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tila hindi naapektuhan, kahit na karamihan sa kanilang mga commander ay pinaslang o napatay sa labanan ng mga airstrike ng US at Israel. Iba ang paraan ng China, pero pinakamalapit ito sa modelo ng Rusya. Imbis na magtatag ng hiwalay na serbisyo para sa unmanned system, ginawa ng People's Liberation Army na pangunahing prioridad ang intelligentization sa modernisasyon simula 2020. Plano nilang isama ang unmanned at autonomous na sistema sa lahat ng 5 serbisyo at lahat ng 5 theater command. Pero mukhang walang sentralisadong pamunuan. Hindi tiyak kung iyon ay estratehiya o sadyang mabagal lang sila kumilos kumpara sa US. Pero malinaw na sentralisadong modelo ang pinili ng US. Ang DOG ang naging resulta. Hindi basta-basta lumitaw ang konsepto ng DOG mula sa wala. Pinalawak at pinagsama nito ang mga dating US military program para maging mas buo at makapangyarihang sistema. Pinakamahalaga sa mga iyon ay ang Replicator Program. Ang Replicator Initiative ay nilunsad noong Agosto 2023 ng dating Deputy Defense Secretary na si Kathleen Hicks. Layunin ng programa na mag-deploy ng libu-libong murang autonomous drone
na pwedeng masakripisyo na pinapatakbo ng AI systems sa iba't ibang larangan pagsapit ng Agosto. 2025 pangunahing para tapatan ang paglago ng militar ng China. Inasahan ang daan-daang libong one-way attack drones pagsapit ng 2028. Gayunpaman, sa halip na makamit ang layunin nitong magpalabas ng libu-libong sistema, nagkaroon ng iba't ibang problema ang programa at naiulat na daan-daan lang ang naipalabas na unit pagsapit ng itinakdang petsa. Ayon sa ulat, ang ilang replicator system ay hindi maasahan o masyadong mahal. Ang iba ay masyadong mabagal gawin, kaya hindi nabili sa daming kailangan. At ang iba naman ay hindi gumana ayon sa inaasahan. Marahil ang pinakakapansin-pansin ayon sa ulat, ay nahirapan din ng Pentagon na makahanap ng software na kayang kontrolin ng matagumpay ang maraming drone na gawa ng iba't ibang kumpanya na sabay-sabay na nagtutulungan upang maghanap at posibleng umatake sa isang target. Makikita natin mamaya na ang pinag-isang AI-powered software architecture ay hindi lang basta nasa wishlist. Ito ang sentro ng bagong paraan ng pakikidigma na hango sa DOG. Ang software command at control layer para sa iba't ibang autonomous fleets ay pamunahing subkategorya ng paggastos sa $54.6 bilyong na kanilingan sa pondo. Dito sa The Military Show, sinusuri namin ng mabuti para maipakita ang mas malawak na larawan. Hindi tulad ng ibang channel na inuulit lang ang balita. Pinipipili namin ang mahalagang impormasyon mula sa ingay para maihatid sa inyo ang totoong mga kwento at kung bakit ito mahalaga. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa channel para lagi kang updated. Tara, himayin natin kung anong inaasahang makukuha ng DoD kapalit ng kanilang $54.6 bilyong na puhunan. Ang unang kategorya ng paggastos ay ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng portfolyong na mana mula sa replicator ng malalaking one-way attack drones, unmanned surface vessels, at unmanned undersea vehicles. Ayon sa pagsusuri ng industriya, tinukoy na target ang mahigit 200,000 autonomous systems sa buong DOD at drone dominance line sa fiscal year 2028. Ang drone dominance ay isang kaakibat at kasabay na inisyatiba kaugnay ng DOD sa ilalim ng mas malawak na autonomous warfare strategy ng Pentagon. Ang DOD ay nakatuon sa malalaking drone, habang ang drone dominance ay para sa maliliit na drone. Parehong gamit sa opensiba at depensibang counter-drone operations. Ang Joint Interagency Task Force, 400 at 1 o JATF, 400 at 1 sa madaling salita, ang organisasyong responsabal para sa Drone Dominance Program. Katulad ng DOG, ito ay bagong likha at itinatag noong Agosto 2025. Mahalaga rin kung paano ito nakikipag-ugnayan sa DOG, natatalakayin pa natin mamaya. Ang pangalawang kategorya ng paggastos ng DOG ay ang AI-enabled na command and control software na masasabi ring pinaka-critical. Ang hindi pagkakaroon ng replicator ng ganitong sistema ay isa sa mga pangunahing kakulangan ng orihinal na disenyo ng inisyatibo. Halos imposibleng magkoordina ng mga swarm ng drone na binubuo ng iba't ibang drone mula sa iba't ibang manufacturer sa isang command and control structure kung walang ganitong sistema. Sa totoo lang, halos imposible. Pero marahil, hindi lubusang imposible. Aktibong naghahanap ng solusyon ang Pentagon. Halimbawa, noong Enero 2026, inilunsad ang Autonomous Vehicle Orchestrator Price Challenge para tukuyin ng software na nagpapakoordina ng mga swarm ng drone na may premyong hanggang $100 milyong. Gayunpaman, kapag natukoy na ang tamang software, malamang naaabot sa ilang bilyong dolyar ang kailangang gastusin para sa command at control sa loob ng 5 taong programa. May saysay yon dahil sa mataas na gastos ng computational power para sa high-end na AI at sa papel ng AI bilang sentro ng operasyon ng DOG. Ngayon, hindi na nakakagulat na ang AI ang sentro ng DOG. Mabilis na isinasama ng US ang AI sa lahat ng aspeto ng kanilang militar. Ibang integrasyon ng AI sa DOG. Tinuturing ng DOG ang AI bilang pangunahing asete sa labanan, hindi lang pantulong. Ipinapakita nito ang paglipat mula sa pagbili ng hardware tungo sa modelo ng pakikidigmang nakabatay sa software at inuuna ang AI. Batay ang hakbang na ito sa mahirap na aral mula sa Ukraine, Iran, at kabiguan ng replicator program. Dati, ang Pentagon ay nagtuon ng pansin sa hardware. Ngunit ang totoo ay pangalawa lang ang hardware sa AI software na nagpapatakbo nito. Dahil dito, itinuturing ng DOG na dynamic duo ang AI at physical autonomy, kung saan ang software ang pangunahing estratehikong asset. Layunin nitong mag-deploy ng mga matatalinong swarm kung saan binibigyang daan ng AI ang autonomong pagdedesisyon, koordinasyon at pag-aangkop sa bilis ng makina. Mas nakadepende ito sa kalidad ng software kaysa sa device na kinokontrol nito.
Upang mapadali ang pagdevelop ng AI-driven na software sa pamamahala ng mga unmanned system, ipinapatupad din ng DOG ang Modular Open System Architectures, MOSA, at DoD Data Decrease Protocol. Ibig sabihin, lahat ng plataporma ay dapat magbigay ng standardized na interface para sa third-party integration at over-the-air updates. Layunin nitong pahintulutan ang mabilis na pag-ulit tulad sa komersyal na industriya na malaking pagbabago mula sa tradisyonal na pagkuha ng kagamitan sa depensa. Kontrobersyal ang DOG dahil hindi nito tinatanggap ang mga modelong AI na may mahigpit na ethical safeguards na labag sa karaniwang pamantayan. Malawakang ipinatupad ng militar ng US ang modelong Claude ng Anthropic at iniulat na ginamit ito sa operasyon ng US para dukutin si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Gayunpaman, dahil sa pampublikong pressure, tumutol ang Anthropic tungkol sa walang limitasyong paggamit ng Claude para sa layuning militar. Di naglaon, itinuturi ng kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos ang kumpanya bilang panganib sa supply chain. Bunga ng insidenteng ito at ayon sa AI strategy ng DoD noong Enero 2026, hinihiling ng DOG na mga modelong pinapayagan para sa legal na paggamit ay walang ideological na pag-tune o restriktibong patakaran na maaring magpahina sa bisa ng labanan. Kabilang dito ang mga produkto ng kumpanyang tulad ng Palantir, na may bagong manifesto na tumatanggi sa mga ethical na limitasyon sa paggamit ng AI. Sa katunayan, based sa manifesto na yon, ang Palantir ang perpektong katuwang para sa DOG. Gaya ng nabanggit, malawak na ginagamit ng militar ng Estados Unidos ang Project Maven software. Ang pangunahing punto ng manifesto na binibigyan diin ng hard power sa software at obligasyon ng engineering elite sa pagtatanggol ng bansa ay nagpapakita ng malalim na pagkakahanay sa DOG. Ngayon, ang ikatlong kategorya ng mga aktibidad ng DOG ay wargaming, eksperimento, at pagbuo ng operational concept. Ayon kay Admiral Samuel Puparo sa Reagan National Defense Forum noong Disyembre 2025, kabilang dito ang mga live fire exercise sa mga range sa kontinental na US at mga simulation gamit ang Enders Foundry environment. Ang Enders Foundry ay isa sa 7 pace-setting projects o PSPs na inilunsad ng DoD bilang bahagi ng nabanggit na AI acceleration strategy na inilantad noong Enero. Pinanggalan ng hango sa nobelang Ender's Game, ang proyekto ay layong lumika ng mas mahigpit na feedback loops sa pagitan ng simulation development o SimDev at real-world operations o SimOps. Layunin nitong mabilis subukan, pinuhin, at iangkop ang mga taktika laban sa mga kalabang gumagamit ng AI. Sa Ukraine, ipinapakita na ang mga kontrahakbang laban sa teknolohiya ng kalaban ay maaring lumabas sa loob ng 4 hanggang 8 linggo matapos itong ipakilala. Kaya mahalaga ang bilis at kalidad ng feedback at pag-uulit para sa patuloy na tagumpay sa operasyon. Iyan ang nagdadala sa atin sa ika-4 at huling kategorya ng paggastos ng DOG, na malamang pinakamalaki at posibleng pinakamatindi ang epekto sa militar ng US. Pagsasama-sama. Particular, ang pagsasama-sama ng mga umiiral ng programa ng unmanned systems ng bawat serbisyo sa ilalim ng isang autoridad ng departamente. Sa isang banda, ito ay may ganap na saysay. Gaya ng nabanggit, ang ganitong pagsasama ay nagpapababa ng hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga sangay at tinitiyak ang magkakaugnay na doktrina, lalo na para sa AI-enabled na kill chains at pamamahala ng labanan. Sa kabilang banda, ang pagsasama-samang ito ay nangangahulugan ng pag-alis ng otoridad mula sa mga serbisyo na kasalukuyang may kontrol sa ilang aspeto ng mga walang tao at AI na programa ng US upang mailipat ito sa ilalim ng pamamahala ng DOG. Kung titingnan ng kasaysayan, ang ganitong malaking pagbabago sa institusyon ay kadalasan tinututulan mula sa loob. Isang katulad ng proseso ang nangyari sa Strategic Defense Initiative Organization o SDIO. Itinatag ang organisasyon noong 1984 at 84 para pamahalaan ang Star Wars program, isang inisyatibang depensang pangkalawakan laban sa missile noong Cold War na layong protektahan ng US mula sa nuclear ballistic missile attacks. Ang Army, Navy at Air Force ng SDIO ay gumagana katulad ng inaasahan sa DOG para sa unmanned systems ng US. Ngunit, tinutulan ito mula sa loob ng defense establishment ng US, kaya malamang na makaranas din ito ng pagtutol dahil sa ilang aspeto ng konsolidasyon ng kapangyarihan ng DOG. Kung sapat ang bigat ng opisina ng programa ng DOG para mapanatili ang konsolidasyon laban sa pagtutol, ay nananatiling bukas na tanong. Pinapakita ng SDIO na pwedeng magtagumpay ang ganitong konsolidasyon kung suportado ng matataas na opisyal, sapat ang pondo, at may malinaw na resulta sa operasyon sa loob ng makatwirang panahon.
Nasa DOG na ang unang dalawa. Ang pangatlo ay sasagutin sa susunod na humigit kumulang 18 buwan. Pagsama-samahin ito, malinaw na ang DOG ay patungo sa pagiging pangunahing teknolohiyang depensa sa ikalawang termino ni Pangulong Donald Trump. Gayunpaman, kasaysayan ang huhusga kung magtatagumpay ito. Nagdesisyon na ang sanggay ehekutibo. Mahalaga ang AI sa bagong patakaran ng digmaan. At ang labanan sa otonomiya ang pinaka-critical na yon. Ang militar na unang makakabihasa at pinakamahusay dito ang magwawagi at ang DOG ang pinaka-ambisyoso at konkretong hakbang ng US tungo sa tagumpay. Matagal nakikilala ng militar ng US ang potensyal ng mga sistemang walang tauhan at otonomo. Pero kulang pa rin ang pamumuhunan dito ayon sa ilang kritiko. Ang 54.6 bilyong dolyar na pamumuhunan sa isang fiscal year ay dapat magpatigil sa mga kritiko. Pero ayon kay retiradong General David Petraeus at iba pa, hindi sapat na magbuhos lang ng pera sa software at hardware. Pinamunuan ni Petraeus ang US Army sa Iraq at Afghanistan at naging direktor ng CIA. Binanggit niya ang obserbasyon ni dating kalihim ng depensa Bob Gates na ang pangunahing hamon sa mga unmanned system ay ang paglalagay ng tauhan sa mga ito. At ang epektibong paglalagay ng tauhan sa mga ito ay nangangailangan hindi lang ng mga bihasang tauhan, kundi ng isang buong larangan ng trabaho, daloy ng pagsasanay at institusyonan na balangkas para suportahan ang mga operasyong isinasagawa ng malayuan. Ang isang drone na walang mga patakaran para sa paggamit, malalaking pagbabago sa estruktura ng puwersa, sinanay ng mga operator at unit, edukadong mga lider, mga sistema ng pagpapanatili, integrasyon ng intelihensya at mga pulisya para sa tauhan ay hindi talaga isang sistema ng armas ayon sa kanya. Isa lang itong asset sa isang spreadsheet. Ngunit, mas mababa sa 2% ng pamumuhunan sa DOG ang itinututok sa doktrina at integrasyon. Ang mga elementong binanggit niya ang magtatakda kung ang natitirang pamumuhunan ay magiging puwersang panlaban o mamahaling inventaryo. Nagbabala siya na kahit malawak ang mekanismo ng DOG, kailangan pa rin ng US na gawin ang mabilis na pagbabago sa organisasyon at doktrina na tulad ng sa Ukraine. Nagbabala na ilan lang ang mga siyentipikong gumagawa nito ngayon, lalo na sa buong pagsasama ng autonomous na kakayahan. Malaking pagbabago pa rin ito. Walang duda, sa pamamagitan ng DOG, drone dominance, at iba pang programa, patuloy na mas malaki ang gagastusin ng US kaysa sa mga kakumpetensya nito sa mga kagamitang pinapatakbo ng malayuan at otonomo at mag-develop ng mas advanced na teknolohiya. Ang mga benepisyo ng malakihang operasyon na dulot ng sentralisadong organisasyon ng DOG ay dapat magbigay ng dagdag na kalamangan laban sa mga kakumpetensya. Namangguna pa rin ang US sa AI race, kahit mabilis na lumiliit ang agwat lalo na sa China. Gayunpaman, gaya ng mungkahi ni Petraeus, maaring hindi sa sukat na kasalalay ang mapagpasyang pagkakaiba, kundi sa kung gaano kabilis maisasalin ang karanasang operasyonal sa pag-aangkop. Maharing mangailangan pa ito ng higit sa malaking budget at sobrang kakaibang pangalan. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong detalye tungkol sa DOG, lalo na kapag ipinatupad na ang mga programa nito. Tiyak na, lalo pa nitong palalakasin ang militar ng US kaysa sa lakas nito ngayon. Panurin ang video para malaman kung gaano ito kalakas kumpara sa China at Rusya. Salamat sa panonood.